Huwag mo sabihin, radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Energy. Energy. Kung gusto mo ng legit na chika, eto na yun! Chika. Walang filter, walang edit. Chika. Hindi ito fake, hindi ito late. Chika ni Sisa. Lahat ng ganap sa showbiz pag-uusapan natin dito. May nag-break, may nagkabalikan. Tara at pag-usapan. Kung ano man ang chika, alam na ni Sisa. Ito ang Chika ni Sisa. Chika! Ni Sisa. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo energy sa maganda at medyo maulang hapon. Nakakaloka, 'di ba? Grabe, ang lakas ng ulan. Tapos yung iba sa ibang parte yata medyo humina na, 'di ba? Mag-iingat po tayo kung wala naman din po tayong importanteng lakad ngayong araw na ito mamayang gabi. Pwedeng i-cancelan nyo na muna ang inyong mga gimmick-gimmick. O di naman kaya kung ano man ang pinaplano nyo, 'di ba? Manatili na po muna tayo sa ating mga tahanan at magantay ng mga ulat patungkol nga dito sa sama ng panahon, hindi ba? Bagamat hindi pa nga klaro kung ito bang si Inday lumagpas na nga ba ng ating bansa na nakakaloka habang si Mabi ay dumidila dyan sa labas. Diba na nakakaloka? Mag-iingat po tayong lahat as in, diba? Dalangin po natin, kagaya ng narinig nyo kanina, ang panalangin natin na wag na siyang maminsala, diba? Dito sa ating bansa o din mga kayo sa ibang bansa din, diba? Tuluyan na siyang, alam mo yun, mawala sa kahanginan. Tuluyan ng mawala, ma-dissolve, diba? Kasi kawawa naman din kung sa ibang bansa pupunta, tapos mamemerwisyo, diba? Ang sakit kaya sa ulo nun, diba? Kapag nagbabaha-baha, diba? Kaya mag-iingat po tayo. Kaya nga naman paalala pa rin po natin sa lahat, hindi ba? Lalo ba ngayon kung papalit-palit ang panahon, dapat may pinagkakatiwalaan tayong mga food supplement tulad na lang ng MX3 capsules. Alam niyo ba na ang MX3 capsules ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free na nagtataglay ng alpha, beta, gamma nutrients na may antioxidants and anti-inflammatory properties. Alam niyo ba na ang bawat MX3 products ay dumaan sa ISO state-of-the-art na certified na planta kung saan masusing pinag-aralan to ng mga highly trained pharmacists at microbiologists. Kaya nga naman umani to ng iba't ibang awards mula sa iba't ibang parte ng mundo dahil ito'y proudly Philippine-made. At kung meron ka pang ibang katanungan, pwede mong bisitahin ang kanilang website sa mx3ph.com. Paalala pa rin po natin sa lahat ang MX3 po ay hindi gamot at hindi ito maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Dahil sa MX3, dito ako believe. Isang magandang hapon of course sa lahat ng ating mga pangga dyan sa may San Dionisio, Parañaque City. Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre, 'di ba, dayuhin na rin natin ang mga taga-daang hari na botas. Hello po sa inyong lahat. Magandang hapon. Ako po si Kapitana Sisa at eto na ang Chika ni Sisa. Woo! Naku, eto na nga, mainit ang pinag-uusapan ngayon, 'di ba? Bagamat akala ng lahat ay nakalimutan na, binaliwala, pero 'di ba? Parang ilang araw pa lamang po ang nakalalabas na akala natin si Ma'am Regina Helen Tan nakikinig. Ma'am Reg! 'Di ba? Mag-iingat ka, Ma'am Reg, 'di ba? Pero eto na nga, yung inaakala natin na parang binaliwala na nga, yung kung ating matatandaan last March 3, 2026, 'di ba? Nang masangkot ang pangalan ni Miss Ann Curtis dahil nga sa binigay na example ni Congressman Bong Suntay sa isang panayam or hearing sa Kongreso na kung saan nga naman nag-remark siya patungkol sa kanyang imahinasyon. Bagay naman na kaagad naman na ito'y talagang nga naman umani ng samut-saring reaksyon sa iba't ibang mga tao, maging si Ann Curtis ay nagbigay na din ng official statement nung umuwi na. Kasi 'di ba parang naano yata sila na I don't know kung parang na hindi naman na trap, 'di ba? Pero parang na-delay yung
pag-uwi nila kasi magkakasama sila magbabakasyon na mag-anak. Pero lingid sa kaalaman natin, 'di ba? March 6 pala, may mga ilang or sabihin na nga natin to be specific, siyam na kababaihan nga daw. Hindi man si Ann Curtis ang formal na nag-file ng kaso, o, diba? Speaking of pagpa-file ng kaso, ito yung mga pinag-uusapan ngayon sa Senado. Hindi ba? Kung formal bang nag-file. Hindi pala nag-file ng formal case itong si Ann Curtis. Bagkus, may mga kababaihan, to be specific, siyam na kababaihan ang nag-file ng lawsuit complaints against kay Congressman Suntay sa Office of the Ombudsman last March 6. Pero, 'di ba, pagkatapos ng pag-file nito, 'di ba, dumaan ng April, May. 'Di ba, 2 buwan na halos tumahimik. June nang mapagdesisyonan ng House of Representatives nang imbestigahan nila ang kasong ito at nagkaroon nga ng kumaga parang malingay ginawa ni Congressman Suntay kay Ann Curtis. Ay nirepremand siya etong June lang na 2026 na kung saan nga naman kailangan niya mag-render ng community service at kailangan niya gumawa ng public apology. O, diba? Which is parang nangyari naman yata, ginawa din naman ng kongresista na humiling naman ng public apology at saka hindi ko alam kung anong community service. Anong pinagbunot ba siya ng damo? Ganon? Community service? O kaya pinasama sa tupad? Ganyan. Charot. Hindi. Diba? Anong community service kaya pinagawa? Parang, diba? Para dito sa ganitong klase, alam niyong merong nagawang violation, pero community service para sa isang House of Representative, diba? Sa katulad po ni Congressman Bong Suntay. Pero etong July, diba? Ay hindi talaga din pinalampas ng Supreme Court kung saan nga naman, diba? Ay binibigyan sila ng 10 araw. Bakit sila? Kasi hindi lang pala din siya. Kung hindi si Attorney Ferdinand Topacio din pala, ay may kahalintulad din na pag-ehemplo naman dito kay Congresswoman Sara Elago. 'Di ba? Na kung saan nga naman binigyan din niya ng isang kakaibang remarks na kung bakit nga ba na-call ang kanilang atensyon. 'Di ba? Na kung saan nga naman ito lang ay naglabas na ng resolusyon ng Supreme Court na kung saan nga naman na nag-uutos sa dalawa na mag-explica, magbigay ng explanation kung bakit nga ba hindi karapat-dapat napatawan or alam mo yun, disbarment na tinatawag. Mawalan sila ng lisensya bilang mga abogado, yun ba yun? 'Di ba? Na kung saan nga naman, 'di ba? Sabi ng ilan, justice prevailed na ng bonggang-bongga. Na kahit papaano hindi man talaga totally si Ann Curtis ang nag-file ng kaso na ito, pero may mga ibang kababaihan din na medyo na-offend din naman sa ganong remarks. Lalo pat nanggagaling sa mga, alam mo, nire-respeto at may posisyon sa gobyerno. Hindi ba? Katulad si Attorney Ferdinand Topacio bilang abogado, 'di ba? Si Congressman Bong Suntay naman bilang isang kongresista na dapat alam nila kung anong ginagawa nila. Pero sa nangyaring ito, 'di ba? Sa pagbibigay ng 10 days para mag-apila or magbigay ng kanilang mga eksplanasyon sa Supreme Court na sila Congressman Bong Suntay at Attorney Ferdinand Topacio, dito pa lang masasabi natin na fair naman pala ang batas. Kumaga parang tama naman din pala na hindi lang basta porket na sabihin mong nasa posisyon ka, you all have the powers to tell this to people. O kaya yung tipong tinatawag nilang, ano ba yun? Yung catcalling, 'di ba? Yung mga ganyan. Sabi niya noon, kaka-imagine niya kasi yan. O, 'di ba? Yan, tuloy ang kaso. Waving good luck na nakakaloka. Pinagwalis siya sa kalsada. Totoo ba, Stel Flores? Yung may community service. Tapos kasama siya sa listahan ng tupad. Ganon. Charot Emil lang. Diba na nakakaloka yun? Diba? Pero sana man lang, diba? At least, magsilbing leksyon ito, diba? Na kung paano nila i-explain niya sa Supreme Court dahil Supreme Court na ang nagbigay ng instruction sa kanila or nagbaba ng resolusyon na meron ngang violation against women ang nagawa nitong dalawang ito, 'di ba? Maging si Ann Curtis man o kongresista or kahit naman na hindi talaga personalidad at
'Diba, may posisyon sa gobyerno, kahit ordinaryong babae, may nilabag po silang batas, 'diba? Kaya, yan! 'Diba? Kaya ingat-ingat din kasi sa pag-i-imagine, ingat-ingat din sa yung mga pang-amoy-amoy, kemerut, ganyan, 'diba? Pag nababanguhan, tahimik na lang. Pag nagagandahan, 'diba? Na nakakaloka, sabi niya, makakatakbo pa rin ba sa any government position si Suntay? I don't know. 'Diba? Sabi niya, dapat pinagwalis sa EDS. Grabe ka, Daryl Pukunag. Hindi nga natin alam anong klaseng community serve. Kasi 'diba, alam, katulad sa House of Representative, nag-imbestiga kayo, napatunayan nyo pala nagkaroon ng violation. Pero community service, 'di ba? Yun lang ba talaga yung kaakibat ng parusa sa ganon na bilang may nilabag ka na karapatang pantao ng mga kababaihan, tapos community service as public apology na nakakaloka. Yes, dapat lang sa EDSA siya magwali. Hoy, Ate Corina, ano ka rin nakikisang-ayon ka din kay Daryl? Sabi niya, yun usually ang community service, 'di ba? Kapitana, haha. Sabi niya, nalista sa dole ng tuba. Oh. Alam na alam yan ni Chokoy Ganjongko ng Mascardo, Barangay Little Baguio, San Juan City. Alam na alam nila yan. 'Di ba, na nakakaloka? Si Neil Magdangan. Hi, Neil Magdangan. Si Neil. O, 'di ba? Taray, may ibang stasyon na nakikinig sa atin. Hello, Neil. May mga nakikinig sa atin from DZXL. Ang alam mo, hindi kita babatiin ng buo, ha. Welcome dito yun sa Energy FM, 'di ba? Hello, Neil. I miss you guys, 'di ba? Pero yun na nga, 'di ba? Sana magsilbing leksyon ito hindi lang para sa mga kongresista, sa mga abogado, kung hindi sa mga simpleng mamamayan, ordinaryong tao. Hindi porket na tipong may kakayanan kayo at feeling nyo, kakaya-kayanin nyo lang ang kahinaan ng aming mga kababaihan talaga na nakakaloka. Wala kayong pananagutan sa batas. Pero eto, antayin natin yung magiging sagot. Kasi 10 days window period ang binigay para mag-explika kung bakit nga ba hindi sila kailangan ma-disembar. O, 'di ba? Tama ba yun? Tama ba yung term ko? Ma-disbar sa kanilang mga profesyon. O, 'di ba? Pero dito pa lang bumilib talaga ako, 'di ba? O, kahit pa sabihin mo si Ann Curtis, hindi siya formal na nag-file talaga ng complaint against Congressman Suntay. Pero may mga ibang kababaihan na ang tumayo, hindi bilang Ann Curtis, kung hindi bilang babae na feeling nila nabastos din ang kanilang pagkatao, 'di ba? Hindi naman dahil lang 'yan sa sa binanggit ang pangalan ni Ann Curtis, 'di ba? Kung hindi bilang babae na, yun pala ang tingin mo. Yun pala ang pag nag-i-imagine ka, ang tingin mo sa mga kababaihan na ganito. Minsan imagine niyo rin po ako. Charot! Diba? Nakakaloka. Agree ka ba, Jerwin De Leon ng Singapore? Ano ba naman yung minsan ako imagine niyo, okay lang ako. Diba? Community service naman yun Sabi niya, oo. Community tama ba? Oo. Community service nga, diba? Or diba parang kung hindi walis, ano bang service sa barangay hall? Oo. Diba? O mag-issue ng barangay certificate. Ganun bang community service? Nakakaloka. Hello po sa mga taga Team Fruit Salad and Team Walkout. Magandang hapon. Sa mga taga Pasig Mega Market, hello po sa inyong lahat dyan. Sa mga taga Perpetual Health Medical Center sa Las Piñas. O, diba? Sabi niya, pwede. Umaagree si Jerwin De Leon, no? Pwede, why? Well, kung saan man kakahinat na nito at kung ano man ang posibleng diba, maging verdict ng Supreme Court, malalaman natin yan after 10 days, diba? Kasi kung inakala natin na sa simpleng binaliwala na yung pambabastos na nagawa, meron naman pala mga aksyon. Yun nga lang, medyo ang tagal. Kasi kung ano-anong pinaprioridad nyo, hindi ba? Ngayon, tag-ulan na naman, nandito na naman yung bagyo, o diba? So hindi pa rin po ba natin pag-uusapan yung tungkol sa flood control projects, kung bakit nga ba mararanasan na naman muli ng ating mga kababayan yung
sa tuwing uulan na lang pag bumaha, 'di ba? Ng mga napeperwisyo yung taong bayan. Oh, nakakaloka. Gusto siya ma-imagine eh. Bakit ba? Sabi niya, imaginein din kayo siya Hoy! Hindi tayo ganon, Daryl Fukunaga. But anyways, yan po muna ang ating unang chika. Gaya pa rin na aking sinabi, antabayanan pa rin natin niya kung ano nga ba ang magiging huling hatol ng Supreme Court dahil dito sa nagawang pambabastos ni Congressman Bong Suntay kay Ann Curtis at ni Attorney Ferdinand Topacio kay Congresswoman Sara El Lago. Muli po ako si Kapitana Sisa at eto pa rin ang chika ni Sisa. Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy.